Ano ba yan? Magkokomenta naman ako kay BFF, no? Sinabi ko sa kanya, kumuha ka ng COMS 101. Sender, noise, receiver. Siya ang sender, siya rin ang noise. Kaya yung receiver, hindi maintindihan yung sinasabi niya. But levity aside, nagtrabaho ako nung panahon ni Presidente Cory, Presidente Ramos sa OP. At noon ang mga panahon na katangi-tangi ang uri ng pagiging spokesman. Marunong humarap sa tao, malumanay, hindi siya ang storya. Ang pananalita ay tama, ang tonality ay tama, hindi pampalengke. Kung titingnan niyo yung mga spokesperson ng previous president, napakagagaling, malumanay, hindi sila ang unang mapikon. O dun sa exchange namin, sabi ko nga, mahina ito eh. Maglagay ka ng trap, kinakagat. Diba? Ilang beses ako nag-trap. Kaya alam kong hindi marunong sa messaging, hindi marunong sa comms, kasi kagat siya ng kagat. Tapos ang depensa niya, sarili na niya. Diba? Bakit sarili mo? Hindi ba yung principal mo dapat ang dinedepensahan mo? Kaya nagiging pikon, nagiging namumula, humahaba yung liig. Diba? My name is Sarah from SMNI po. My question is for Professor Malutiquia. Prof, matapos po ang mainit na palitan ninyo ni Yusek Claire Castro ng PCO nitong mga nakaraang araw, sa isang panayam tinawag niya po kayong isang propagandista at kinwestiyon din niya ang inyong kredibilidad. Ano po ang inyong masasabi sa ugali o paraan ng kanyang pagsagot bilang isang palace press officer sa mga sensitibong isyong may kinalaman sa Pangulo at sa kasalukuyang administrasyon? At sa tingin niyo po ba, may standard ba na dapat sundin ang mga government spokesperson pagdating sa pakikipag-engage sa kritiko o analyst? Pasensya ka na BFF kasi hindi ako ang propagandist. Ano ba ang propagandista? Ang propagandista, meron kang sinasabi in defense of someone. Ay, sino ang prinotektahan ko? Sinasabi niya, maka Duterte ako. Ako hindi maka Duterte. Naging Duterte na lang ako dahil sa pasasalamat ko dun sa 6 na taon niyang paninilbihan. Hindi ho ako tumulong nung eleksyon sa kanya. Nakay-binay ho ako. At kung hindi niya yun alam, andali naman mag-Google. O wag na Google, andali mag-AI. I-type mo yung Malutiquia kasi yung huli niyang banat sa akin. So who is Malutiquia? Sa tingin ko ho, yung exchange namin pumasok na sa isip niya. Kumbaga may rent-free ako dito na ang default, ako parati yung sinisisi. Kaya ang sagot ko ho, tinuturuan ko ho siya. Pumunta kayo dun sa meta page ko, meron ako dyan. How to be a spokesman. What is a propagandist? Anong mali sa ginawa mo? Kasi mukhang wala naman nagturo sa kanya. Mukhang pinili lang siya. At ang balita ko, dala siya ni Bersamin. Mukhang pinili lang siya dahil estudyante sa UST. Pinili lang siya. At ang default niya, sisihin ng Duterte. Saan ka naman nakakita ng spokesman na ganon? Diba? Si Duterte na nasa dahig, sisisihin mo. May narinig ka ba dito sa amin na nagpropaganda kami para kay Duterte? Ito'y partido niya. Pero simula na nagsimula tayo, walang nagbabanggit na ang mga Duterte magagaling. Walang ganon. Pero siya, ganon. Ang ina-address ko sa mainstream media, pag kayo nagtanong ng tanong, siguraduhin yung sagutin niya. Kasi kasama kayo sa propaganda. Kung i-accept nyo, yung sagot niya. Perfect example, what do you think about incapacity? Sinagot ba niya? Hindi. Ang pivot niya ay ang mga Duterte, dapat tanungin yan. Yung mga yung baha nagsimula sa mga Duterte. Kaya nung tinatanong ko siya sa datos, hindi nga siya spokesman, ang pangalan niya Press Information Officer. Information. Dalhin mo sa usapin ng datos, wala siya. Pero dalhin mo dun sa bastusan, nandun siya. Di ba? Ang tanong ko sa mga nasa Malacanang, hindi nyo ba ginagalang ang institusyon ng presidente? Hindi nyo ba ginagalang yan? Kasi hindi lang kayo ang mag-occupy dyan. Ipapasa nyo yan sa susunod na liderato. Anong ipapasa nyo kung yung institusyon sira dahil kay Claire Castro? Dadalhin ko sa kanya. Kasi nakakahiya. She is not communicating. She is the propagandist. Kasi paano
propagandista. Ang sabi ko, anong proof mo? Ako ba'y binabayaran ng mga Duterte? Hindi. Kliyente ko ba sila? Hindi. Kaya nga ang sinabi ko, ako'y Pilipino, mahal ko ang bansa ko, magkokomentaryo ako. Hanggat ikulong ako ni John Vic Remulla. Diba? Kasi inciting to sedition, no? Wala mga akong sinabi na ibagsak ang administrasyon. Ito, example ha. So, really, ang appeal ko kay Secretary Dave Gomez, si Dave Gomez is a man drilled on communication and crisis communication. Pwede ba? Alsin nyo na siya. Kasi kung gusto nyo makabawi ang Pangulo sa tiwala, yung trust rating, trinak namin yan. Simula ba nung naging spokesperson siya, ano ang trust rating ng Presidente? Dumadaos-os. Partially because of her. Tapos yan ang magiging bridge mo sa various audience to explain a policy, a program, what is happening. Kaya yun yung mga beat reporter sa Malacanang, natutuwa ako dahil maanghang lang na magtanong. Ikaw, ito bang approach mo? Alam ni Presidente, kay Ivan Mayrina ng GMA7, saludo ako sa'yo, tinanong mo. Anong sinagot? At a-accept niyo yun as gospel truth? Nakakahiya naman po dahil ang institusyon ng Presidente, hindi lamang kayo ang mag-o-occupy niyan. Sum total ng lahat ng Presidente. At kung titingnan niyo yung mga spokesperson ng previous President, napakagagaling, malumanay, hindi sila ang unang mapikon. O dun sa exchange namin, sabi ko nga, mahina ito eh. Maglagay ka ng trap, kinakagat. Diba? Ilang beses ako nag-trap. Kaya alam kong hindi marunong sa messaging, hindi marunong sa comms, kasi kagat siya ng kagat. Tapos ang depensa niya, sarili na niya. Diba? Bakit sarili mo? Hindi ba yung principal mo dapat ang dinidepensahan mo? Kaya nagiging pikon, nagiging namumula, humahaba yung liig. Diba? Kaya nga ang sabi, the number one cardinal rule of a spokes, never be the center of the discussion at wag mapikon. Kasi you represent the institution. Ngayon, talagang palengkera ka, at yun ang gusto nila, palengkera, kawawa naman ho ang Malacanang. Ma'am, follow-up po. At saka, insulto yan sa mga market vendors. Tama rin. Tama rin yun. Prof, follow-up po. Kung ang tulad po ninyo ay kine-question po yung kredibilidad, paano na lang po ang ordinaryong mamamayang Pilipino when asking questions or raising issues and concerns? What kind of message is this sending to the public? The way siya mag-respond? Sa tingin ko, pumasok na yung kapangyarihan sa utak niya. Kasi, alam mo, ang unang nag-congratulate sa akin ay isang waiter ng isang restaurant ang pinuntahan ko the following day. Ang sabi lang sa akin, "Ma'am, congrats ha." Sabi ko, "Saan?" "Kasi ginanti mo kami." So, yung ganon, it dawned upon me, marami pa nang galit sa kanya. Akala ko naiintindihan kasi, di ba, yung street, hindi nga street sabi ko gutter eh. Pero natuwa ako dun sa waiter na yun, kinamayan ko siya, kasi sabi ko, hindi ko alam na ganon ang reaksyon ng taong bayan sa kanya. So, alam nyo, temporary lang yung pag-upo sa kapangyarihan at babalik ako at babalik. Public office is a public trust. Yung public trust, BFF, public trust. Hindi bardagulan. At sa mainstream media, mahiya naman kayo kung kakagat kayo dun sa propaganda niya. Maraming salamat po. Next question. Identify yourself and... Good morning, Prof. Good morning sa lahat. I'm Ondo Eliedo, Mindanao correspondent in Mindanao. May isang interview sa isang party list representative na hindi dapat family matter ang pamumuno. Sa tingin mo, Prof, ang kailangan na ba ipasa ang anti-political dynasty na wakasan na ang political suffering o insufferable? Thanks po. Alam mo na, dati ang posisyon ko dyan sa political dynasty, the voters
remove you if they do not support you, and if there is a time that comes na ayaw na talaga. That's about people's will. Pero nung nakita ko yung SALN, hindi ko nasasabihin kung sinong politiko, nagulat ako, sabi ko, anong pagkahaba naman ng pamilya nito? At ilang generation? Sa tingin ko, ang kailangan nating reforma, hindi mo siya ipapagbawal, pero ililimit mo yung degree at ililimit mo sa posisyon na congressman, senador, at lalo na sa lokal. Imaginein mo sa isang probinsya, hindi ko na rin sasabihin ng probinsya, na nagkaroon ng bagyo, kaya walang tumulong eh. Kasi ang sabi, hoy, buong pamilya nyo, from governor to vice governor to mayor to congressman, lahat ng distrito, isang pamilya. Walang tumulong sa kanila. Bakit? Kasi yung mga taga Maynilang gusto mag-donate, ay, buong pamilya pala nasa politika. Dati ang pumapasok sa politika, magagaling, nag-aral, marunong magsalita, marunong makapagdebate. Ay, tingnan nyo ngayon, wala nang debate sa House. At sa Senado, hindi mo maintindihan bakit ganun sila. Diba? So i-connect ko yun doon sa sinabi kanina na napakahalaga kung sino ang Speaker and Senate President. Ay, ngayon di ba, may balita na naman na magpapalit daw ang Speaker. Pinilit nila si Speaker D na maging Speaker. All of a sudden, yung pangalan ni Ronnie Puno napapag-usapan. Sa Senado naman, naghihintay lamang daw ang oposisyon na matapos ang budget para hindi madiskaril at papalitan. So, ang akin, sa tingin ko, this is a catalyst for reform. Itong nangyayari sa atin, lalong-lalo na dun sa uri ng politiko na ihahalal. At kaya ako nananawagan dun sa, kung galit kayo, bakit hindi ho kayo tumakbo? Ordinary citizens should try and run so that constituents have choices. Meron po tayo dito, 2 na hindi natin napanalo noong nakaraan na eleksyon. Imagine niyo, ito, batikan na lawyer. Ang contribution niyan sa diskurso, matindi. Si Dr. Mata po, ang huling doktor sa Senado ay si Flavier. Wala na ho. So kung pag-uusapan ng kalusugan, may problema. Hindi walang timon. Ito naman si Secretary Bello, hindi ko alam kung urong sulong. Di ba? Tuwing ko nakikita, uy, kasama ka. Titext ako sa kanya, sir, takbo na. Humalo, mahirap. Imagine the wealth of experience. Iba ho yung may experience kasi may pinanghuhugutan ka. Hindi ko naman sinasabi na yung mga walang experience walang role. Siguro ho meron rin, pero nasa sa kanila na mag-aral para makadiskurso. Kasi deliberative body ang Kongreso eh.